Ayan mga paps, may gagawin tayo rito. Paano ba i-diagnose? So, paano malalaman ang accurate RPM ng Honda Click 150? Ayan mga B1, para ma-accurate, makita natin kung ano ang accurate talaga, nasa tama ba talaga yung diagnose natin na gamit. Lahat po kasing FI na tulad nito, Honda Click, Yamaha, kahit anong FI motorcycle, kailangan po ginagamitan ng diagnose. Kasi kapag wala pong diagnose, tansya ang tawag doon at hula ang tawag doon, no? Kaya po binuo ang FI na ganito. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Yan po ay tinatawag na ano, itong keyline, ano, yan keyline na yan. Ayan. Ayan mga paps, no? Keyline tawag dyan. Ang keyline na yan, ginagamit po yan sa mga pagdadiagnose, pagkakalibrate, pagtutuno ng RPM, chine-check ang battery voltage, at mga error fault code. Marami po kasing error fault code ang mga ganitong motor. May ano, may 8, may 6, depende po sa error fault code lumalabas, no? Ito ang kilay na tawag diyan, no? At ito i-diagnose. Ginagamitan po 'yan ng ito, diagnose tools. Diagnose tools, ito 'yon, kilay na sinasaksak dito. Yan. Ay ba? Ayan, yung diagnose tool. MSD 900 Pro po yan, matagal na gamit natin. Yan, yan, nandyan po yan. Lahat ng FI na tulad nito ay kailangan ginagamitan ito. Ngayon ipapakita ko sa inyo paano nalalaman ang battery voltage charging system, at paano alamin at paano alamin din yung RPM. Ang motor pong ito ay mga paps, papaliwanag ko lang sa inyo, konting explain lang. Ang motor na ito ay naka na po yan mga paps, naka throttle body na 30mm, injector nozzle niya ay 135cc. Po, mataas na po yan, nakapanggilid na yan. Ang bula lang na gamit natin yan mga paps ay straight kickset. Yan. Ngayon titingnan natin yung, kasi matagal na natin hindi na kikita ang RPM standard nito. Yan, diagnose natin na ginagamit. Kaya kung nais nyo magpa-diagnose o magpa-reset, patingnan na RPM, patik ang mga TPS voltage, yung degree, malalaman po yan sa gamit nito. Napakahalaga. Kaya lang may kamahalan po ito, nasa 26,000 hanggang 35,000 ang ganitong MST, no? Mga bagong model mataas na po, ngayon isasaksak natin ang keyline nya. Nandito, malaki po yan, main keyline ang tawag dyan. Ito yung main keyline. Halos lahat ng mekaniko na malalaking shop at yung mga mekanikong kilala na dito sa buong Pilipinas ay gumagamit na po ito. Siyempre nauna yung mga ibang bansa. Siyempre sila yung naunang gumagamit ng mga ganito, no? Yan, ito yung gamit natin. Bumili tayo nito, no? Madalas na ginagamit natin to, no? Pag na-diagnose, pagka-calibrate ng mga RPM, TPS voltage, o pag-i-erase ng error fault code. Ayan, naikabit na natin. Pag sinaksak yan mga paps, ayan, nakasusi yan, pag sinaksak yan, ayan, ayan na mga pap, naisaksak na natin. Share ko lang po sa inyo para malaman ninyo, mahalaga pa rin po ang mayroon diagnose. Bakit? Una, titingnan natin ang battery voltage. Mabubuhay po yan kapag ginamitan ng lagay natin sa upuan. Yan, lalagay natin yan dyan, no? Pag ginamitan na natin ng yan, yan, susi natin, yan, on, mabubuhay yan mga paps. Ayan natin na yan, buhay na, diba? Diagnose, babasahin natin, tingnan, papasukin natin diagnose na yan. O di sa mga sasakyan yan mga paps. Honda tayo. Yan.
click. Ayan, click 150. Hanapin natin dyan. Tingnan natin to, click 112. Yan, pasok yan dyan mga paps. Ayan, titingnan natin kung may, ayan, kikita nyo, ECU info. Ang ECU info, yun yung ECU code nyan. Ayan o, papakita natin yung is version 1021, papakita na natin yan. Malabo naman, ano. May mga version po yan na dapat alam nyo. Bakit? Para pag dinakaw, alam nyo yung code ng inyong version. Okay, Sandro, engine data. Pag pinasok natin engine data, makikita nyo na lahat ng information dyan. Ayan, init ng makina, voltage, TPS voltage. Ayan, nakasit po sa 0.5 cubic, engine speed, spark plug, injector, battery voltage 12.3, auto voltage mayroon po yan, at fuel pump. Ang fuel pump pong yan mga pa, pag inandar na, naka-under na yan, no? Ayan, balik natin uli dito, reading. Yan po, kapag mayroong fault code, nire-reading po yan. Current DTC, no trouble daw, ibig sabihin daw walang problema. History, ayan, mayroon po siya. TPS, sensor damage, short ground, injector, kasi maaari nagalaw ko yan ng mga nakaraan, hindi natin binura. Buburahin natin yung history yan, no? Burahin natin. Doon tayo, balik tayo, erase DTC. Yan, tinan nyo mga papakita ko, no? Malabo lang talaga yan, no? Kanina mayroong error, no? Burahin natin. Yan, hintayin natin. Pag nawala yung mga paps, okay na yan. Okay daw. Tingnan natin yung reading DTC kung mayroon pa sa history. Okay, no trouble, ibig sabihin nabura na. Balik na tayo. Ngayon ang gagawin natin, dito sa data, ngayon pa-under rin natin, no? Start natin. Ayan, naka-start na po yan mga pap. Commander na yan. May kitagulong. Ngayon babasahin natin ang TPS voltage mga pap. Ayan, naglalaro sa 0.60, 0.59. Ayan ang TPS voltage. Ang engine temperature, ang engine speed ko po ay 1314. Ayan ang setting ko po. Ang spark plug, tinan nyo ang fuel pumps. Makikita nyo ang fuel pump gumagana, ibig sabihin good. Battery voltage, pag pinasok natin yan mga paps, ayan, ito na ayan, tinan nyo battery voltage. So nagcha-charge 13.90, 13.20 volts, battery voltage. Ayan, mahalaga mga pap, nakikita ang battery voltage at may parameter na gumagalaw. Ayun, nakikita parang tibok ng puso mga papo. Napakahalaga, ibig sabihin good ang battery natin. Ngayon, nasa TPS, nandito tayo sa engine. Ayan, yung engine. Ayan, nakikita po yan. TPS ay yung TPS voltage, ayun yung mayroon po yung minimum maximum setting, mayroon po yung setting. Yan, okay na. Ganyan po ang pagtitingin ng ganitong motor, no? At sa dito naman auto sensor, no? Auto voltage yan, hindi magbasa. Auto voltage sa may pipe po yan. Oxygen yan, 0. Setting nya 0.200, 0.800 seat. Yan. Ayan na, ano po. Okay na, ganyan lang po pagda-diagnose. Napakahalaga po may diagnose, mga paps. Ayan. Okay na, nakita na natin. Ayan mga paps, no? Kilay yung tawag dyan. Ang kilay na yan, ginagamit po yan sa mga pagda-diagnose, pagkakalibrate, pagtutuno ng RPM, chine-check ang battery voltage, at mga error fault code. Marami po kasing error fault code ang mga ganitong motor. May may 8, may 6, depende po sa error fault code.
lumalabas, no. Ito ang kilay na tawag yan, no, at ito i-diagnose. Yan, nandyan po yan. Lahat ng FI na tulad nito ay kailangan ginagamitan ito. Ngayon ipapakita ko sa inyo paano nalalaman ang battery voltage charging system, at paano alamin at paano alamin din yung RPM. Ang motor pong ito ay mga paps, papaliwanag ko lang sa inyo, konting explain lang. Ang motor na ito ay naka na po yan mga paps, naka throttle body na 30mm. Injector nozzle niya ay 135cc. Mataas na po yan, nakapanggilid na yan. Ang bula lang na gamit natin yan mga paps ay straight kickset. Yan. Ngayon titingnan natin yung, kasi matagal na natin hindi na kikita ang RPM standard nito. Yan, diagnose natin na ginagamit. Kaya kung nais nyo magpa-diagnose o magpa-reset, patingnan na RPM, patik ang mga TPS voltage, yung degree, malalaman po yan sa gamit nito. Napakahalaga. Kaya lang may kamahalan po ito, nasa 26,000 hanggang 35,000 ang ganitong MST, mga bagong model mataas na po. Ngayon isasaksak natin ang keyline nya. Nandito, malaki po yan, main keyline ang tawag dyan. Ito yung main keyline. Halos lahat ng mekaniko na malalaking shop at yung mga mekanikong kilala na dito sa buong Pilipinas ay gumagamit na po ito. Siyempre nauna yung mga ibang bansa. Siyempre sila yung naunang gumagamit ng mga ganito, yan. Ito yung gamit natin, bumili tayo nito, madalas na ginagamit natin to, pag na-diagnose, pag-calibrate ng mga RPM, TPS voltage, o pag i-erase ng error fault code. Ayan, naikabit na natin. Pag sinaksak yan mga paps, ayan, nakasusi yan, pag sinaksak yan, ayan, ayan na mga pap, naisaksak na natin. Share ko lang po sa inyo para malaman ninyo, mahalaga pa rin po ang mayroon diagnose. Bakit? Una, titingnan natin ang battery voltage. Mabubuhay po yan kapag ginamitan ng lagay natin sa upuan. Yan. Lalagay natin yan dyan, pag ginamitan na natin ng yan, yan, susi natin, yan, on, mabubuhay yan mga paps. Ayan natin buhay na, diba? Diagnose, babasahin natin, tingnan, papasukin natin diagnose na yan. O di sa mga sasakyan yan mga paps. Honda tayo. Yan. Click. Ayan, click 150. Hanapin natin dyan. Tingnan natin to, click 112 yan. Pasok yan dyan mga paps. Ayan, titingnan natin kung may, ayan, kikita nyo, ECU info. Ang ECU info, yun yung ECU code nyan. Ayan, papakita natin yung is version 1021, papakita na natin yan, malabo naman, may mga version po yan na dapat alam nyo. Bakit? Para pag dinakaw, alam nyo yung code ng inyong version. Okay, sandro, engine data, pag pinasok natin engine data, makikita nyo na lahat ng information dyan. Ayan, init ng makina, voltage, TPS voltage. Ayan, nakasit po sa 0.5 cubic, engine speed, spark plug, injector, battery voltage 12.3, auto voltage mayroon po yan, at fuel pump. Ang fuel pump pong yan mga pa, pag inandar na, naka-under na yan, Ayan, balik natin uli. Dito reading, yan po, kapag mayroong fault code, nire-reading po yan. Current DTC, no trouble daw, ibig sabihin daw walang problema. History, ayan, mayroon po siya. TPS, sensor damage, short ground, injector, kasi maaari nagalaw ko yan ng mga nakaraan, hindi natin binura. Buburahin natin yung history yan, burahin natin. Doon tayo, balik tayo, erase DTC, yan, tinan nyo mga papakita ko, malabo lang talaga yan, kanina mayroong error, burahin natin.
Antayin natin. Pag nawala yung mga paps, okay na yan. Okay daw. Tingnan natin yung reading DTC. Kung mayroon pa sa history. Okay. No trouble. Ibig sabihin nabor na. Balik na tayo. Ngayon ang gagawin natin, dito sa data. Ngayon pa-under rin natin. No? Start natin. Ayan, naka-start na po yan mga pap. Commander na yan. May gulong. Ngayon babasahin natin. Ang TPS voltage mga pap, ayan, naglalaro sa 0.60, 0.59. Ayan ang TPS voltage. Ang engine temperature, ang engine speed ko po ay 1314. Yan ang setting ko po. Ang spark plug, tinan nyo ang fuel pumps. Makikita nyo ang fuel pump gumagana, ibig sabihin good. Battery voltage, pag pinasok natin yan mga paps, ayan, ito na ayan, tinan nyo battery voltage. So nagcha-charge 13.90, 13.20 volts battery voltage. Ayan na mahalaga mga pap, nakikita ang battery voltage at may parameter na gumagalaw. Ayun, nakikita parang tibok ng puso mga pap. Napakahalaga, ibig sabihin good ang battery natin. Ngayon, nasa TPS, nandito tayo sa engine. Ayan, yung engine. Ayan nakikita po yan. TPS ay yung TPS voltage, ayun yung mayroon po yung minimum maximum setting, mayroon po yung setting. Yan, okay na. Ganyan po ang pagtitingin ng ganitong motor, At sa dito naman auto sensor, auto voltage yan. Ipagbasa. Auto voltage sa may pipe po yan. Oxygen. Yan, 0. Setting niya 0.200, 0.800 seat. Yan. Ayan na, ano po. Okay na, ganyan lang po pagda-diagnose. Napakahalaga po may diagnose mga paps. Yan. Okay na, nakita na natin. Okay. May langis ka na?